tanong ko sa'yo, sinong authority nandoon? Ama, Anak, or Espiritu Santo? Para sa akin pare-parehas sila kasi sabi ko nga kanina, yung Ama tsaka Anak, parang nakikita ko dyan is parang sila nag-global-hatian na nag-give and take. So, Brad, balikan ko yung kanina, no? Isa lang ang trono sa langit. Wala ka makikitang dalawang trono sa langit. Pagdating, etong John 17, namatay siya dito after dito eh. Pero yung kaninang inaano natin, tatanggapin siya sa langit. Alam natin, namatay siya, nailibing, nabuhay na maguli. Pag binasa mo yung Matthew 28:18, basahin natin. Sige, alam mo to. Yung baptism. Brad, ito, bago magtanong, basahin ko lang to. Matthew 28:18. Brother, pakibasa mo raw. Brother Babler, bago gusto mong basahin, Matthew 28:18. Ito yung Great Commission. Commission. Yeah. Sabi dito, I read the English. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. See? Tagalog. So makikita mo dito, all authority, all power has been given unto me on earth, in heaven, and on earth. In heaven. Not on heaven. In heaven. Kung meron mang ibang Diyos o persona doon, walang authority yon. Kasi all authority in heaven. Pagdating niya sa heaven, bakit kaya wala nang authority? Kasi siya lang kasi yan eh. Na-fulfill lahat sa kanya. Kaya I don't think na may magpupurihan, may mag-authority ang isa, dalawa. Lord Jesus Christ, iisang nakaupo sa trono. Hindi yes. Ang authority, Brad, sabi ni Jesus, si Jesus yan eh. Bago siya umakyat, diba? Ang sabi niya, lahat ng authority, lahat ng kapamahalaan, dito sa langit at sa lupa, ibinigay na sa akin. Okay, salamat sa iyong ibinigay na sa akin. Sabi mo, pwede mo sabihin, kasi may nagbigay. 'Di ba? Sabi mo, kasi nga may nagbigay. Okay, may nagbigay kasi nagtagumpay siya. Yun naman talaga ang gusto na nasa isip ng Diyos eh. Maging redeemer, maging conqueror, maging king. Yun naman kasi gusto niyang mangyari. Pero hindi niya pwedeng ganapin yan malibang magkatawang laman siya at yung laman na yun magtagumpay. Tandaan mo, hindi yun ibang persona. Yun din yung laman niya, yun din yung nasa isip niya. Tandaan mo kanina, di ba, gusto niya maging creator, naging creator siya sa Old Testament. Gusto niya maging father, naging father siya sa Old Testament. Gusto niyang maging healer, naging healer siya sa Old Testament. Pero nung gusto niyang maging redeemer, gustuhin man na yun, kailangan niya ng katawan. Hindi niya kayang gawin yun sa sarili niya. Hindi siya mag-ibang persona. Papasok lang siya sa isang katawan na pangalang Jesus Christ. At itong Jesus Christ na ito, talagang tao ito. Wala itong halong Diyos talaga kung titingnan mo pamumuhay niya. Pero tao ito, but the same time, He was created. He was manifested in flesh as God. Galing din siya sa Diyos, nagkatawang laman lang siya. Pero 100% man siya. Nung napagod siya doon sa bangka, tao yun. Pero yung bumagyo at pinahinto yung storm, pinahinto yung bagyo, ay Diyos yun. Yung nagutom siya, tao yun. Pero yung nagpakain ng 5,000 tao at mahigit, Diyos yun. Kaya nga, both man and both God. Okay. Both man and both God salamat yun. sa... Pero hindi yun ibang persona. Yun ang inaano ko yun sa'yo, Brad. Lahat ng authority na meron ang langit ngayon, kung sino man ang may authority sa langit ngayon, yan yun, no? Matthew 28:18. Kaya kung meron mang ibang persona, wala siyang authority. Hindi pwede maging tatlong trono. Wala siyang authority. Hindi naroon yung Ama, hindi naroon yung Son. Okay. Kaya isa lang trono. So, sabi ko nga kanina, magtatanong ako isang verse. Okay, Brad. Okay, pwede na ba tayo pumasok? Salamat sa paliwanagan natin. Medyo okay naman, maliwanag. Di ba ang ganda, liwanag. Pakitabang mga bro, at hahanapin ko yung versikulo. Sa Matthew, sundan mo ako, Brother Edson. Matthew. Okay. Matthew, chapter 12 siguro to? Matthew? Chapter 12. At maganda makapag-sharing kay Brother Edson. Natutuwa ako at may nahon siya eh. Kaya nga. Hindi kagaya ng, ano ba? Kaya sabi ko, tahimik na lang ako eh.
Hindi, ibig sabihin eh, wala din naman ikaw. Ibig sabihin kung sa iba ka makipag-sharing, oh, malabo na, ay hindi, parang galit pa, debate pa. Tatambakan ka ng talata, tapos walang paliwanag. Hindi ka pahintulutan na magsalita, magtanong. Itong ginagawa natin is talagang sharing, oo. Matutuwa ako. Di ba? Relax lang tayo ba? Relax, oo. Kumbaga walang personalan, pag-aaral lang ang tawag. Mag-aaral lang. Si Brother Edson pa lang yan. Kung makakausap mo sila, gusto ko rin siya mamit. Kung makauwi ako sa Pilipinas, malapit kayo bro. Nueva Ecija, Pampanga, lapit lang. Malapit lang. Diyan nga ako kinasal sa Magalang, kung alam niya. Alam mo yung Magalang bro? Galing ako dun nung isang araw, nagpa-tint ako. Wow. Bro, kung may kakilala kang... bro, siya pala... Timbaw, apelido, ninong ko yun. Timbaw at saka Bautista. Brother kita mo. Brother Edson. Mga sikat yan dyan. Malapit pala ito sa inyo. Tapos, siya pala, kilala niya ang ibang end-time message doon sa kanila sa Nueva Ecija. Kasi, kita mo. Baka malay mo. Kasi nobya ka eh. Bride ka. Ganyan talaga. Ganyan din ako dati bro. Salamat kapatid, namit kita. Okay, basahin naman natin ang aming tanong. Sa Facebook chat. Pero sa umaga, tulog siya. Itong gantong oras, gising siya. Sige, pakibasa natin ang 12 verse 31. Ito na yung huli kong talakay o pagtatanong sa kinalaman sa Trinity. Ito na. Ito, babasahin ko rin, Sabi dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. Ang karuktong kong tanong ganito. Pag nagkasala ka sa Ama na Diyos, ipagpapatawad daw. Sabi doon sa unang Juan, di ba? Unang Juan, kung mabasahin natin. Ngayon, ganun din sa anak, ipapagpatawad ang iyong kasalanan. Pero pagdating dito sa sa binasa ko, 12 ng Matthew verse 31, hindi raw ipagpapatawad ang magkasala sa Espiritu. So, makikita natin, magkaiba sila ng persona. Hindi po ba? So, makikita natin dito na ang Ama nagpapatawad, ganun din ang anak, pero ang Espiritu, ang sabi niyan, ulitin ko, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay papatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. So, dito nakikita ko na magkaiba sila ng persona. Mas matindi pa nga ito kung pansinin mo yung talata lang nito na mas mabigat. Pag ikaw pala nagkasala, tawag dyan, March 12. Hindi ka pagpatawarin ng Espiritu Santo. March 12, 31 hanggang 32. So para sa akin, magkaiba sila ng persona. Magkaiba ba sila dyan? Kasi, ayun, pinalawanan ko na. Okay. Dahil sa, this is Jesus speaking, Brad, hindi ba? Tama? Sorry. Ito yung pangungusap ni Lord Jesus. Si Jesus nagsalita. Okay. Ang ginamit dito is yung word na blasphemy. Yes. Matindi. Kasi, di ba? Ang magkasala sa tao, patatawad daw Di ba? Ganun ang Ama. Papatawarin ka pag nagkasala. Pero pagdating naman daw dito sa Espiritu, okay, Brad. Okay lang, before ko sagutin to, magpapakita lang ako ng verse. Dalawang verse lang muna. Pwede naman. Kahit anong, basta Bible tayo Para lang dito, yung Espiritu at saka yung Ama. Bago ko sagutin to, okay lang? Sige. Basahin mo. Basahin natin, brother. Yeah. Ano bang talata para mas mabago? Sige. Ang verse ito, so para lang Kung, kaya pa ba ng cellphone mo? Kaya. Hindi ba lobat? Hindi pa naman, 25%.
ko lang yung dalawang verse. Anong verse daw? Hold on. Just, hindi lang bro. Sige lang bro. Nakuha ko na isa eh. Kaya pa ba natin topic yung ano? Oo, preacher. Medyo gabi na eh. Oo, medyo na siya. Tapusin na lang natin. Sa Webis na lang ulit ito. O kaya bukas kay Brother Donald. Pwede siya bukas. Kay Brother Richon. Oo. Pwede ka ba bro bukas pa uli? Anong oras bukas? Ganito uli bro. Agad ng oras. May gagawin ka bro, wala? Wala naman masyado ako na schedule.